Mga kalakwatsa, kung usapang comfort food ang pag-uusapan, hindi pwedeng mawala ang classic Pansit Malabon. Today, andito tayo sa kilalang kilala sa Malabon, ang Nanay's Pansit Malabon. Masarap kaya ang Pansit Malabon dito kumpara sa Pansit Malabon sa Makati? Let's find out! Tara! Mula pa noong 1970s, Nanay Pansit Malabon has served generations with their flavorful, loaded, and unforgettable pansit. Ayan, titikman ko na ang Pansit Malabon, Nanay's Pansit Malabon. Mamaya, oo. Sa ngayon, makikipagkwentuhan muna tayo. So, si ma'am, kung tawagin daw siya ay Net. Okay? Net for short. Siya po yung apo ni Nanay Macaria Cruz na siyang nagsimula nitong, kumbaga, nung recipe ng Nanay's Pansit Malabon. Tama ba ako, Ma'am Net? Ayan, sige, kwentuhan muna ako. Okay, ano yung pangyayaring yon? Paano po yon? Yung napunta na sa inyo? Nung una, lahat ng tao sa Malabon marunong magpansit Malabon. So yung lola ko, yung nanang ko, kung tawagin namin siya nanang, yun ang pinamimerienda niya sa amin. So lahat kami nakakain ng Pansit Malabon niya. Nung mid-70s, meron akong isang auntie na nag-uopisina. Pag nag-uopisina ka, lalo na't nalaman taga Malabon ka, unang-unang magpapasabay ng pabiling Pansit Malabon, kikiam, kakanin, ultimo fish cracker, kasi meron niya sa Malabon lahat. Pag nag-uopisina ka, pag may na-promote o nag-birthday, blow out. Blow out, kainan. Siyempre, hindi kami bibili. Kami gagawa. Kasi marunong kami eh. Yeah. Marunong yung isang tiyahin ko, yung Remedios Cruz. Okay. So, nasa bahay lang kami noon. Parang, kung kailan sasabihin ng auntie ko nag-opisina, bukas meron na, tatawag siya, merong order bukas kasi may blowout dito sa opisina. Parang laging gano'n na kung ano lang ang order, yun lang ang bibili naming sahog. Kasi alam mo, hindi kami taong negosyante. Okay. Lahat sila namamasukan. Okay. So, walang sa isip namin magninegosyo. Kasi di ba ang katuwiran nga nila, mga old school kasi, yung ba naman daw konting naipon, i-invest pa. Kung di daw bumalik, paano na sila? Di ba yun ang mga katuwiran? Mga katuwiran ng araw. Oo. Yes. Kaya, kumbaga pinaghirapan talaga yun eh. Oo. Kaya kasi yung isang ng auntie ko nag-opisina. Yung Remedios Cruz, yung nag-umpisa dito sa lugar na to, ano siya, dressmaker. Okay, namamasukan siya dun sa pinsan niya. Nagkataon, namatay yung pinsan niya, nag-close shop. Okay. So, nasa 60 na yata siya noon, 61, 62. Na parang sabi niya, dahil actually single siya. Okay. Ayaw niyang maging pabigat sa kapatid niya. Gusto niyang magkaroon pa ng hanap buhay sa loob na lang ng bahay kasi hindi niya kayang mag-commute. Ngayon, lagi siyang nagnunubinan nun sa Immaculate Heart of Mary tsaka sa Sacred Heart of Jesus. Parang it takes years and years bago naman sagutin yung kanyang dasal. Yung dasal. Kasi ganun naman talaga di ba? Kaya nung nasa bahay na kami, siyempre yung sa una sa opisina lang. Ngayon sasabihin ng kapitbahay namin, bakit nagluluto kayo? Parang ano yung niluluto sa inyo? Sabi, kasi may order sa opisina, dadali yan. Ngayon sasabihin ng tiyahin ko ng Remedios ko, sige magdala ka tasa mo, lalagyan natin ng Pansit Malabon. So parang by word of mouth, nag-umpisa yung Pansit Malabon. Siyempre yung kapitbahay namin, pag may riregaluhan, bibili rin sila sa amin. Pag may bisita sila, bibili rin sila sa amin. Kaya bandang huli, araw-araw na kaming nagluluto. Hindi na yung naghihintay lang kami ng order. Di ba nun sa Malabon, laging high tide. So yung lugar namin dito, dahil dito lang kami sa loob, ng subdivision, laging may tubig. Okay. So, inoperang kami nung may-ari nito, dahil kaibigan ko yung anak, sabi niya, baka gusto niyo lumabas kasi bakante yung apartment. Ngayon, sabi nila, para yung pansit, kumbaga, madali, yung accessibility ng mga tao, madali na lang dahil ito na yung National Road, di ba? Opo. Sabi ng tiyahin ko, ayoko. Parang ayaw niya. Kasi nga hindi kami negosyante. Hindi niyo nakikita yung pera doon. Hindi, tsaka wala kaming alam sa mga feasibility study. Yes. Ngayon, tsaka parang
No, natatakot ka kasi ang renta is 1,500 naman. Parang hindi mo alam kung Mababawi. Oo, ganon. So sabi, meron silang isang kapatid na lalaki, yung kumbaga yun ang nagpursige, sige, itry nyo. Baka mas madali kayong yung mapuntahan ng mga customer kasi nasa labas na kayo. Ngayon, kinuha namin to November. Actually, nung mag-umpisa kami rito is November 8, 1984. Oh, 40 years. 40 after. years na kami. 14 years na ngayon. Okay. Mula nung mula doon kay Nanay Macaria, na inano nyo, minana nyo. Okay, parang ganon. So, recipe yun ni Nanay. Wala kaming binago doon. Wala kayong binago. So, ano ba yung recipe nyo na nandoon? Ano ba yung sikreto nun? Kasi pagkain mo ng pansit malabon, malalaman mo mamaya. okay. Hindi, kasi ano yun, yung pansit namin, timplado na, meron ng maasim, meron ng maalat, gano'n. Kumbaga, ready to eat siya. Okay. Kaya hindi ka na wala nang add-on. Walang add-on. So, okay. Okay. So, mula noon, sabi mo nga, di ba, dati nagre-renta lang kayo dito, sabi mo, ngayon nabili nyo na. After 25 years. After 25 years. So, ibig sabihin, sabi mo, hindi na nyo na binago to dahil gusto naman ng mga customer. Oo. Ano po sabi ng mga customer? Para silang kumakain lang sa dining room. Para nasa bahay Para lang. nasa bahay. Homey. Homey. Ayan, homey. Oh. Napansin ko nga po yung mga upuan parang ano talaga sa bahay lang. Oo, sa bahay lang. Tapos kitang-kita pa yung may ano ba yun? Katas pa ng luma, yung mga kapis no? Opo. So ano po yung sinasabi nung, sabi nyo nga naging word of mouth na, ano sa tingin yung sikreto doon? Bakit Kasi, nasarapan sila? Nung una, alam mo bang nung una kaming nandito, parang hindi ko sure, hindi ako sigurado, parang ang isang bilang maliit, yung tigti 350 namin, 10 pesos only. Nung ko ay nagsimula dito? 1984. Grabe, tapos ngayon 350 na? Grabe, parang, okay. Ang ano kasi namin, syempre, dapat hindi ka naman kaagad mahal, di ba? Mura ka dapat. Yung maaabot ng masa. Kaya yun ang naging goal nung tsahin ko, yung nag-umpisa nito, yung presyo niya, maaabot ng masa. Tsaka hindi kami nag-venture sa iba't ibang pagkain, basta nag-concentrate kami sa pansit malabon. Yun lang ang tinda namin. Kaya lang, nito mga nagdaang mga panahon, meron ng kamatsile, meron ng puto, may iba-iba na. Kasi hindi naman kami may gawa niyan, dinadala lang dito. Kasi ang aking motto ay live and let live. Ano yung sabihin nun? Ibig sabihin para kami lahat mabuhay. Kaya ako tumatanggap ng Ayun, oo. Yung parang hindi lang, yung opportunity gusto nyo ma-open din sa iba. Hindi lang kayo lang. Ang galing naman. Kasi yung iba kasi, di ba, ang gusto nila lahat nandito na gagawin nila yun. Pero sabi mo, gusto mo rin ibukas sa iba. Hindi ko kayang gawin lahat yan. Ayoko niyan. Kasi talagang nag-concentrate kami sa expertise nyo. Sa pansit malabon. Kasi yun ang talagang tinda namin. Pero kunwari, may puto, may nagdala rito, sasabihin, eto, magdadala ako ng puto. Sasabihin kong ganon, kailangan masarap. Kasi masarap yung pansit ko. Oo, kasi masyado, kumbaga, hindi magmamatch. ka rin. Yun, ang galing ni Tita. Curious lang ako, bakit kahit na naging moderno na ang mundo natin ngayon, yung pagkabalot niya, no? Usually naman may aluminum foil and pero pagkapansit malabon, yung para talagang yung papel and then tapos yung straw yung tali. Oo. But yun ba rin talaga yung sinaunang style? Bakit ganon? May kahulugan ba yun? Dati nga yung pambalot namin, yung supot pang papel. Kaya lang minsan tumatagas yung mantika, kaya ginawa namin plastic. Pero talagang supot na papel, tsaka nakatali. Tsaka nun, pag-order ka ng short order, kasi may short order, wala pa namang mga microwavable nun, wala pa namang styro na. Alam mo kung saan nakalagay? Yung papel, lalagyan ng yung newsprint, lalagyan namin ng dahon, tsaka namin babalutin. Naka-triangle siya pag binalot namin. Yung lalagyan namin dati. Oo. So yung mga tauhan nyo dito, dati pa rin. Yung mga tauhan ni nanay nyo, ni tita nyo, may mga inabsorb pa rin kayo hanggang sa ngayon. Oo, meron pa rin hanggang ngayon. And sa tingin nyo, plano nyo pa bang ba't hindi kayo nag-expand? Kasi sabi ng tsahin ko, kasi marami nga nag-o-offer sa kanya, mag-branch kayo sa ganyan,
sa ganitong lugar, sa ganyan lugar. Alam mo katuwiran ng tiyahin ko, okay na to sa amin. Simple lang naman ang buhay. Pinakakain na kami nito, ba't pa ako hahanap na ibang problema? Yun ang Kasi, katwiran ng tiyahin nyo. So, minanan nyo na rin yun. Minaran nyo na rin. Kasi nga, syempre, pag nag-expand ka, another problem yun eh. Okay. So kayo po ngayon, minamanage nyo ito, katulong na ang inyong anak. Oo. Pero kasi, nung una pa to, nung mag-umpisa to ng 1984, ako nakasama ng tiyahin ko. Kasi kagagraduate ko lang ng koleyo eh. Di ba pag jobless ka, runner ka? Ako runner niya. Okay. Ako yung dakilang alalay, tagbitbit ng bayong pagpupunta sa palengke. Hanggang bandang huli, natutunan ko ng mamalengke, yung gamit ng pansit, hanggang huli, pati pag templa ng pansit, alam ko na rin. Kasi talagang alalay ako nung tiyahin ko eh. Oo. So, yung pinakapansit na kulay puti, kayo na rin ba yung gumagawa nun? Hindi, usually Bulacan yun. Kinukuha Nagagaling ng Bulacan. Meron akong supplier nun. Okay. Pero yung sauce, doon naman nagkakatalo sa sauce. Talaga yun yung original recipe. Oo. Okay. So, paano po yung operation nyo dito? Everyday ba ito bukas? Tapos, anong pong oras? Everyday bukas to. 8 o'clock kami nagsisimulan tumanggap ng order. Ang pinakasara ko lang is Good Friday and Black Saturday. Yun lang ako nagsasara. Kasi yung mga Christmas, yung 24, 25, 31, 1, ano yun, mabibili, ano yun, ang tawag daw panalo. Panalo yun. Kasi yung sabihin, maraming customer yun. Sabi ko naman, pag yung mga petsang yun, panalo yun. Bakit yun naman po, ba't kayo nagsasarado ng Good Friday and Black Saturday? Lilinis. Okay. Ibang ang time namin eh. I see. So, sa tingin niyo po, paano niyo napapanatili yung loyalty ng mga customer? Siyempre, first and foremost, sila ang pinakamahalaga sa amin. Sila ang pinakamahalaga sa amin. Ang mga customer namin. Okay. So talagang sila, hindi pwede silang maging agrabyado sa presyo at saka sa lasa. Sa sobrang tagal din ng mga customer, minsan yung ibang customer, alam ko na birthday eh. Kaya alam ko pag bumili sila, birthday nila. Diba, natatandaan ko na kasi yung birthday ng ibang customer eh. Kasi suki na talaga. So, kasi ang ano namin, parang ang relation namin, parang pamilya na. Pag napunta sila rito, alam ko na may okasyon, gano'n. So sa tingin nyo, kumbaga nagpasa-pasa na rin siya sa kanilang generation. Kumbaga yung dati yung customer na mga lola, naging tapos nanay, doon ka bumili kay doon ka rin Oo. mag-order. So napasa rin sa mga customer ninyo. And then, so sa tingin nyo po, lumalaki siya ng... Kasi syempre sa paglipas ng panahon, marami na rin na nagtitinda ng pansit Malabon. Tingin niyo po, bakit kayo binabalik-balikan? Siguro nasanay na sila sa lasa. Tsaka yung pagpasok mo kaagad, welcome ka kaagad. Ayun. So, tingin niyo po anong sikreto na gusto niyo pong ibahagi? Sikreto sa inyong pagnenegosyo? Puso. Kailangan may puso ka dun eh. Diba sa negosyo? Tsaka kasi may puso ka na, may patience ka pa dapat. Kasi katulad, dumadating kasi yung araw na, diba, medyo matumal, okay lang yun. Lahat ng araw na ginawa ng Panginoon ay masaya. Amen. Oo. And then, kayo po, paano po sila pala nag-order dito? Pwede bang may mga social media accounts ba kayo? Walk-in? Telepono lang ko, may walk-in, may telepono. Ang telepono ko, landline. Landline. Old school nga. Old school pa siya. Oo. Basta, ang address... Kasi yun ang number na siguro, yung iba, natandaan na yung number na yun. Hindi ko na binago, yung na rin ang ginagamit ko for communication. Oo. And wala po kayong planong mag-extend pa? Oo. Kahit yung anak ninyong pagmamanahan nyo? Ayaw niya. Gusto niya ito lang. Ito lang po. Focus dito. Focus dito. Oo. Ayan. Grabe ha. Mula sa kusina hanggang institusyon sa Malabon, di ba? Yan po yung kabuuan ng kwento ng Nanay's Pansit Malabon. So, maya-maya lamang,
whether Ma'am Nenet likes it or not, titikman ko yung Nani's Pancit Malabon. Ayan, syempre daw. Ayan, sige po, abangan nyo aking pagtikim. Ano yun ate? Patis? Patis po. Patis yun. O diba? Kabisado na. Ilan taong ka na ating ano? Dalawang dekada na po. Ha? 2 dekada. So, ibig sabihin, mga 20 years na yan. Oo, talagang parang kahit tulog ka, kaya mo na magtimpla ng Pancit Malabon. Oo. Ano ba yan? May bulong ba? Ba't ang sarap ng timpla mo? Oo. Yun ba yung formula po ni Nanay Macaria? Tama ba yan? Na sinundan nyo na lang po. Opo. Ano ba ibang, merong bang sikreto yung paghalo or wala naman? Ganyan lang talaga yan. Wow, oo. Mga ilang kilo yan, ate? Ha? 3 kilo na po. 3 kilo na yan. So, ilang tao na ang makakain yan? Medyo marami na po. Marami na to, no? Siguro may mga 20 na yan. Yan naman po ay... Ito yung sauce niya. Yan yung sauce. Ang sauce made of... Po, yan yung harina lang po at saka cornstarch. Okay. At syempre, may pagmamahal. O, di ba? Talaga naman si ate. Diba? Bakit siya kulay orange po? Yung wanda na talagang kulay niya. Okay. Diba? Talaga naman. Ramdam na ramdam yung ano. Okay. Yan yung cropek. Okay. Minimix ka. Kaya pala parang ano, yung may nakikita kang mga granules, yung parang gaspang, yun pala yun. Cropek pa na dinurog. Mga ilang kilo po ang inyong nahahalo maghapon? Maghapon po, ano po yan, 60 po. 60 kilos? Opo, 60, 80 po ganun. Oo, pagka Pasko, bagong taon, ganyan, may holiday. Marami po, Nako. nasa 120 kilos po. I see. Okay. Thank you. At so, yan, ready na yan. Opo. Lalagyan na lang yan sa, bilao, and then lalagyan ng toppings. Ang toppings mo ay, ano ba to? Ano ba to? Ano po yan, yung Tinapa. Tinapa. Oo. Actually, yun yung kakaiba, di ba? Yung tinapa. Pag walang tinapa, parang hindi Pancit Malabon eh, di ba? Talagang yan ang pampakumpleto. Oo. Or sa lasa niya, di ba po? Ayan. Tapos, ito naman yung vegetable, petchay, and then ito yung pork, Yes. and then ito na yung Egg and egg and shrimp. Oo. Minsan, pag bumibili ng Pancit Malabon, kinuunahan sa toppings eh. Apo. Yung sa amin, pag sandok mo, kasama na. Kasama, Kasi oo. nasa ibabaw lang siya. Well balanced, kumbaga hindi tinipid Hindi sa po. toppings. Opo. Ayun. Ate, ikaw, gano'ng katagal ka na dito? Magsa 7 years na po. 7 years na. And you love preparing Pancit Malabon din? Oo, di ba? Thank you. Yan, ito ha. Yan, okay. So, tikman ko siya. Usually, minsan di ba pag kumakain ito, parang pag hindi dito, yung una-unahan sa toppings eh. Di ba, una-una? Kaya ako nag-a-advise pa rin ako, kung ano yung sabihin ng customer, para sa 20 person, Oo. sasabihin ko, ano gusto nyo, ibiyakin natin. Kasi ang mangyayari yung lahat ng mauna, puro tapos sa kukunin. Yung mahuhuli, puro noodles. Oo nga Kaya eh. dapat, sabi ko, pag gano'n na karami, bibiyakin na natin, para Oo. even. Correct. O, hindi naman pwedeng puro toppings, no? O, anyway, ayan, Mami Net, titikman ko na. Ramdam ang pagmamahal. Di ba? Tsaka, yung authenticity, kitang-kita, ramdam na ramdam ng aking panlasa. Kasi meron naman kumari na sabihin, gusto ko medyo maasim, nagbibigay na lang kami ng kalamansi, gano'n. Kung Opo. di man nagpapabawas, pwede rin. Okay. Yeah. Tapos,
Pareho ko titikman. Pero curious kasi ako dito. So ito pala yung kamatsile. Kamatsile biscuit. Ganun ba? Oo, harap din ka. Oo nga. Ano match siya dyan? Game na. Game na. Titikman ko yung ito. Para alam ko lahat ang lasa. Ito yung puto cake. Puto cake. Pero yung putong lasang cake. Sarap nila lahat. Ang problema ko ngayon, ayan, busog na busog. Naku, may kikiam pa si ate. Kasi, yun daw po, pinagmamalaki din nila yung kikiam din, no? Malabon kikiam. Malabon kikiam, pinagmamalaki daw nila ito dito. Yeah. Sarap. Okay na. Oo. Super enjoy. Talagang iba siya. Okay na. So, obvious naman, no? Nasa Malabon ako. So, yun nga po parang sa bawat kanto ng Malabon, may pansit. Pero, nag-hit talaga ng kakaiba ang Nanay's Pansit Malabon. Kung saan, bawat bite mo, bawat kagat mo, ramdam ang pagmamahal. Kaya nga po lagi nating sinasabi, there's a lot more to see. Love the Philippines. Ako po si Aida Gonzalez, ang inyong Good Vibes Queen. Bye!